May mga taong umabot ng 65 na walang ipon kahit buong buhay silang nagtrabaho. May mga negosyanteng kumita ng malaki pero nauwi sa wala dahil hindi nila alam ang tunay na sikreto ng paghawak ng pera. May mga empleyadong mataas ang sahod pero laging kinakapos at hindi maintindihan kung bakit walang naiipon. Kung iniisip mo na sapat na ang sipag at tiyaga para umasenso, maaaring may mahalagang bagay na hindi mo pa nalalaman. May mga prinsipyo tungkol sa pera na hindi tinuturo sa paaralan pero siyang dahilan kung bakit may mga taong yumayaman at may mga taong tumatanda na walang naipon. Araw-araw maraming Pilipino ang pagod sa trabaho, stress sa negosyo at puyat sa kakaisip kung paano kikita ng mas malaki. May pumapasok sa opisina ng maaga at umuwi ng gabi pero kulang pa rin ang sahod. May nagtatayo ng maliit na negosyo pero hirap pa rin makaipon kahit may kita naman. May mga OFW na malaki ang pinapadala pero pag uwi sa Pilipinas halos walang natira, hindi dahil mahina sila, kundi dahil may mga sikreto sa pera na hindi nila natutunan. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel. Para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin, paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang channel na ito ay para sa mga taong gustong matuto kung paano palaguin ang kanilang kinikita. Para ito sa mga empleyadong ayaw manatiling isang kahig isang tuka habang buhay. Para ito sa mga negosyanteng gustong mas mapalawak ang kanilang pinaghirapan. At para ito sa bawat Pilipinong nangangarap na tumanda na may sapat na ipon at may kapanatagan sa buhay. Hindi sapat na marunong kang kumita kung hindi mo alam kung paano magtabi ng pera. Hindi sapat na may negosyo kung hindi mo alam kung paano ito palaguin. Hindi sapat na mataas ang sahod kung wala kang disiplina sa paggastos. Maraming tao ang matalino sa trabaho pero nalulugi sa maling desisyon sa pera. Ang kaibahan ng umaasenso at naghihirap kadalasan ay nasa kaalaman at ugali sa paghawak ng pera. May 8 sikreto na ginagamit ng mga taong marunong sa negosyo, investment, at tamang paghawak ng pera. Ito ang mga bagay na kadalasang natututunan lang kapag huli na ang lahat. May ilan dito na simple lang pakinggan, pero mahirap gawin kung hindi ka handa magbago. May ilan din na maaaring hindi mo pa narinig kahit kailan pero napakahalaga para sa kinabukasan. Kapag naintindihan mo ang mga prinsipyong ito at sinimulan mong isabuhay, may malaking posibilidad na hindi mo mararanasan ang tumanda na walang ipon. Unang sikreto. Unahin ang pag-iipon bago ang paggastos. Karamihan sa mga tao ay nasanay na inuuna ang lahat ng gastusin bago nila iniisip ang pag-iipon para sa sarili nilang kinabukasan. Tuwing may pumapasok na pera, agad itong napupunta sa bayarin, luho, pagkain at kung ano-ano pang bagay na akala ay kailangan sa araw-araw. Ang natitira pagkatapos ng lahat ng iyon ay kadalasang sobrang liit o minsan ay wala na talaga. Dahil sa ganitong nakasanayang sistema, lumilipas ang maraming taon na walang nabubuong pondo para sa sarili. Hindi namamalaya na tumatanda na pala na walang sapat na ipon na pwedeng sandalan kapag dumating ang panahon na hindi na kayang magtrabaho. Ang mga taong may disiplina sa pera ay may ibang paraan ng pagtingin sa kita nila buwan-buwan. Para sa kanila, hindi pwedeng mauna ang gastos bago ang pagtabi para sa hinaharap. Ang unang ginagawa nila sa tuwing may dumarating na sahod o kita ay agad silang naglalagay ng bahagi nito sa ipon. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang halaga. Ang mahalaga ay palagi itong ginagawa ng walang palya. Sa ganitong simpleng gawain, nagsisimula ang matibay na pundasyon ng seguridad sa pera. May mga individual na lumalaki ang kinikita, pero kasabay nito ay lumalaki rin ang kanilang mga gastusin. Kapag nadagdagan ang sweldo, nadadagdagan din ang binibili at nadaragdagan ang obligasyon. Kapag may extra na pera, may bagong bagay na gustong kunin kahit hindi naman talaga kailangan. Sa ganitong sitwasyon, kahit pa tumaas ang antas ng pamumuhay, walang nagbabago sa dami ng ipon. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong matagal nang kumikita ng malaki pero kinakabahan pa rin pagdating sa pera. Ang pag-iipon ay hindi nakadepende sa laki ng sahod, kundi sa ugali ng taong humahawak nito. Kahit maliit ang kinikita, may paraan para makapagtabi kung malinaw ang desisyon na unahin ang kinabukasan. Kailangan mong ituring na obligasyon ang paglalagay ng pera sa ipon, hindi lang basta opsyon kapag may natira.
Kapag ginawa mo itong bahagi ng buwanang gawain, unti-unti mong mararamdaman ang pagbabago. Doon mo makikita na ang disiplina sa maliit na halaga ay nagiging malaking tulong paglipas ng panahon. Magandang simula ang pagtatakda ng tiyak na porsyento ng kita na hindi mo gagalawin kahit ano pa ang mangyari. Ituring mo ang perang yon na parang hindi mo talaga hawak at hindi kasama sa pwede mong gastusin. Sa bawat buwan na lilipas, madadagdagan ang ipon na hindi mo halos napapansin noong una. Pagdating ng ilang taon, mapapansin mo na may nabuo kang seguridad na hindi kayang ibigay ng puro trabaho lang. Ito ang unang hakbang na ginagawa ng mga taong ayaw umabot sa katandaan na umaasa sa iba dahil walang sariling ipon. Ikalawang sikreto, kontrolin ang lifestyle kahit lumalaki ang kita. Habang lumalaki ang kinikita ng isang tao, kadalasan ay sabay din na tumataas ang antas ng kanyang pamumuhay. Kapag nadagdagan ang sahod, naiisip agad na panahon na para bumili ng mas mahal na gamit o mas magarang bagay. Unti-unting nadaragdagan ang gastos hanggang sa dumating sa punto na halos pareho lang ang natitira kahit mas malaki na ang kita. Hindi napapansin na ang pagtaas ng lifestyle ang unti-unting sumisira sa pagkakataong makaipon. Sa huli, mataas nga ang kinikita pero wala namang naiitatabi para sa hinaharap. May mga taong dati ay kontento sa simpleng buhay pero nagbabago ang ugali kapag dumami ang pumapasok na pera. Mas madalas kumain sa labas, mas madalas bumili ng bagong gamit, at mas nagiging maluho kaysa dati. Hindi masama ang gumastos para sa sarili, pero nagiging problema kapag nawawala ang limitasyon. Kapag nasanay ang isip sa laging mas mataas na gastusin, mahirap na itong ibalik sa mas simpleng paraan ng pamumuhay. Dito nagsisimula ang cycle na kahit malaki ang kita ay laging kulang pa rin ang pakiramdam. Ang mga taong nagiging financially stable sa mahabang panahon ay marunong magpigil kahit kaya nilang gumastos. Hindi nila pinapakita sa lahat na kaya na nilang bumili ng kung ano ang gusto nila. Mas pinipili nilang palaguin muna ang pera kaysa ipakita sa iba ang kanilang kakayahan. Alam nila na ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa suot o sa gamit kundi sa ipon at investment. Dahil dito, mas nagiging handa sila sa mga pagkakataong kailangan ng malaking pera. Isa sa pinakamahirap labanan ay ang pressure mula sa paligid. Kapag may mga kaibigan o kamag-anak na gumagastos ng malaki, parang gusto mo ring sumabay para hindi ka maiwan. Kapag may nakikitang bagong uso, pakiramdam mo kailangan mo rin magkaroon kahit hindi naman kailangan. Kung hindi mo makokontrol ang ganitong impluwensya, mahihirapan kang makaipon kahit gaano pa kalaki ang kinikita mo. Ang disiplina sa sarili ang pinakamahalagang sandata laban sa walang tigil na paggastos. Mas mabuting mamuhay ng mas mababa sa kaya mong gastusin kaysa mamuhay sa limitasyon ng kinikita mo. Kapag mas maliit ang gastos kaysa sa pumapasok na pera, kusang lumalaki ang naiipon. Kapag patuloy mong ginagawa ito sa loob ng maraming taon, nagiging malaking kalamangan ito kumpara sa puro gastos lang. Darating ang panahon na may sapat kang ipon habang ang iba ay nagsisimula palang mag-isip kung paano magtabi. Ito ang sikreto ng mga taong tumatanda na may seguridad sa pera kahit hindi sila naging milyonaryo agad. Ikatlong sikreto, magkaroon ng maraming pinagkukunan ng kita. Isang malaking pagkakamali ang umasa sa iisang pinagkukunan ng pera habang tumatagal ang panahon. Kapag iisa lang ang pinanggagalingan ng kita, isang problema lang ang pwedeng magpabago sa buong buhay. Pwedeng mawala ang trabaho, pwedeng humina ang negosyo, o pwedeng magkaroon ng sitwasyon na hindi inaasahan. Kapag nangyari ito at wala kang ibang source ng income, mabilis mauubos ang ipon kahit gaano pa ito kalaki. Ang seguridad sa pera ay mas tumitibay kapag higit sa isa ang daloy ng pumapasok na kita. May mga tao na buong buhay nagtatrabaho sa iisang kumpanya at umaasa na sapat na iyon hanggang sa pagtanda. Habang bata pa at malakas, hindi nila iniisip ang posibleng mangyari sa hinaharap. Pero kapag dumating ang panahon na kailangan nilang huminto sa trabaho, doon pa lang nila nararamdaman ang hirap. Walang ibang pumapasok na pera, kaya napipilitang umasa sa ipon o sa tulong ng pamilya. Ito ang sitwasyon na gustong iwasan ng mga taong maaga pa lang ay naghahanda na. Ang pagkakaroon ng ekstra na pagkakakitaan ay hindi nangangahulugan na kailangan mong iwan agad ang trabaho. Maaring magsimula sa maliit na sideline
online na bentahan, simpleng serbisyo o maliit na puhunan. Ang mahalaga ay may isa pang daloy ng pera na unti-unting lumalaki habang tumatagal. Kapag dumating ang panahon na mas lumaki ang pangalawang kita, doon mo mararamdaman ang tunay na ginhawa. Hindi ka na basta-basta matatakot kapag may pagbabago sa pangunahing trabaho. Ang mga taong nagiging matagumpay sa larangan ng pera ay hindi umaasa sa iisang pagkakataon lang. Patuloy silang naghahanap ng paraan kung paano palalaguin ang kinikita nila. Kapag may natutunang bagong skill, ginagamit nila ito para magkaroon ng dagdag na income. Kapag may naipon, hindi lang nila tinatago kundi pinapaikot nila para kumita pa. Sa ganitong pag-iisip, nabubuo ang matibay na pundasyon ng pangmatagalang yaman. Mas mabuti nang magsimula habang maaga kaysa magsisi kapag huli na ang lahat. Kahit maliit ang simula, ang mahalaga ay may ginagawa kang hakbang para hindi ka umasa sa iisang kita lang. Sa paglipas ng mga taon, ang maliit na sideline ay pwedeng maging malaking negosyo. Ang simpleng extra income ay pwedeng maging pangunahing pinagkukunan ng pera. Balang araw, ito ang sikreto ng mga taong tumatanda na may kalayaan sa buhay dahil hindi sila nakaasa sa isang pinanggagalingan lang ng kita. Ikaapat na sikreto, matutong mag-invest at huwag lang mag-ipon. May mga taong masipag magtabi ng pera pero hindi pa rin sila umaasenso kahit matagal na silang nag-iipon. Ang dahilan nito ay nakatago lang ang pera at hindi ito lumalago habang tumatagal ang panahon. Kapag ang ipon ay nakaimbak lang at hindi ginagamit sa tamang paraan, kinakain ito ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Habang lumilipas ang mga taon, bumababa ang tunay na halaga ng perang hindi pinapalago. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang matutunan ang pag-i-invest at hindi lang basta pag-iipon. Ang pag-iipon ay mahalagang unang hakbang pero hindi ito ang huling dapat gawin. Kapag may sapat ka nang naitabi, kailangan mong pag-aralan kung paano ito palalaguin. May iba-ibang paraan para kumita ang pera, tulad ng negosyo, lupa, stocks o iba pang investment. Hindi kailangang maging eksperto agad. Ang mahalaga ay nagsisimula kang matuto. Sa bawat kaalaman na nadadagdag, mas nagiging malinaw kung paano pwedeng magtrabaho ang pera para sa iyo. Maraming tao ang natatakot mag-invest dahil iniisip nila na para lang ito sa mayayaman. Ang totoo, mas lalong nahihirapan ang walang investment dahil puro trabaho lang ang inaasahan. Kapag puro lakas ng katawan ang gamit sa pagkita, darating ang panahon na mapapagod din ito. Pero kapag may investment, kahit nagpapahinga ka ay may pumapasok pa ring pera. Ito ang malaking kaibahan ng may pinapalago ang pera at ng umaasa lang sa sahod. Importante rin na maintindihan na may risk ang bawat investment, kaya kailangan ang tamang pag-aaral. Hindi dapat basta sumasabay sa uso o nakikisunod lang sa sinasabi ng iba. Mas mabuting dahan-dahan ang simula pero sigurado sa desisyon. Kapag natuto kang mag-invest ng may disiplina, mas nagiging matatag ang kinabukasan mo. Ang kaalaman sa pagpapalago ng pera ay isa sa pinakamahalagang skill na pwedeng matutunan ng isang tao. Ang layunin ng pag-i-invest ay hindi para yumaman agad kundi para maging handa sa mahabang panahon. Kapag pinagsama ang tamang pag-iipon at tamang investment, mas mabilis lumalaki ang pera. Sa loob ng maraming taon, ang maliit na halaga na pinapalago ay nagiging malaking pondo. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong kampante kahit tumatanda na sila. Ito ang sikreto ng mga taong hindi natatakot sa kinabukasan dahil alam nilang ang pera nila ay patuloy na kumikilos para sa kanila. Ikalimang sikreto, iwasan ang utang na walang silbi. Maraming tao ang nahihirapang makaipon, hindi dahil maliit ang kita, kundi dahil malaki ang napupunta sa pagbabayad ng utang. Kapag nasanay ang isang tao na laging nangungutang para lang mabili ang gusto, unti-unti nitong kinakain ang kinabukasan. Ang pera na sana ay naiipon o nai-invest ay napupunta lang sa interes at bayarin buwan-buwan. Habang tumatagal, mas lalong bumibigat ang obligasyon at mas lalong nahihirapan makabangon. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang maintindihan kung kailan lang dapat umutang at kung kailan dapat umiwas. Hindi lahat ng utang ay masama kung ito ay ginagamit sa bagay na pwedeng magpalago ng pera. May mga pagkakataon na ang utang ay nagiging tulong para makapagsimula ng negosyo o makapag-invest sa mahalagang bagay. Pero iba ang utang na para lang sa luho, pansamantalang saya, o bagay na agad nawawala ang halaga. Kapag ang hiniram na pera ay hindi nagdadala ng dagdag na kita,
Kadalasan nagiging pabigat lang ito sa mahabang panahon. Dito nagsisimula ang cycle na kahit kumikita ka, pakiramdam mo ay lagi kang kulang. Madaling matukso sa mga alok na hulugan, credit, at iba pang paraan ng pagbili kahit walang sapat na pera. Sa simula parang magaan lang dahil maliit ang buwan ng bayad. Pero kapag dumami ang ganitong obligasyon, napapansin mo na halos kalahati ng kinikita ay pambayad na lang. Nawawala ang pagkakataon na makapag-ipon dahil laging may kailangang unahin bayaran. Kapag hindi napigilan ang ganitong ugali, mabilis maubos ang pinaghirapan kahit matagal itong kinita. Ang disiplina sa paghawak ng pera ay makikita sa kakayahang maghintay. Bago bumili ng isang bagay, kung hindi pa kaya ng budget, mas mabuting ipagpaliban kaysa umutang agad. Ang paghihintay ay mahirap sa simula, pero ito ang naglalayo sa iyo sa problema sa pera. Kapag nasanay kang bumili lang ng kaya mong bayaran, mas nagiging maayos ang takbo ng finances mo. Unti-unti mong mararamdaman na mas may kontrol ka sa kinikita mo. Ang tunay na kalayaan sa pera ay nangyayari kapag wala kang hinahabol na bayarin na hindi naman kailangan. Kapag maliit ang utang o wala ka talagang utang, mas madali kang makakapag-ipon at makakapag-invest. Mas nagiging magaan ang pakiramdam dahil alam mong ang pinaghirapan mo ay napupunta sa kinabukasan mo. Sa paglipas ng panahon, makikita mo ang malaking agwat sa pagitan ng taong laging may utang at ng taong marunong umiwas dito. Ito ang sikreto ng mga taong tumatanda na may ipon dahil hindi nila hinayaang kainin ng walang saysay na utang ang kanilang kita. Ika-6 na sikreto, palakihin ang kaalaman tungkol sa pera. Hindi lahat ng marunong kumita ay marunong humawak ng pera sa mahabang panahon. May mga taong magaling sa trabaho, masipag sa negosyo, at hindi natatakot sa pagod pero nahihirapan pa rin makaipon. Ang madalas na dahilan ay kulang sa tamang kaalaman kung paano pinapalaki at pinoprotektahan ang kinikita. Hindi sapat na alam mo lang kung paano pumasok sa trabaho o kung paano magbenta ng produkto. Kailangan mong maintindihan kung paano gumagalaw ang pera, kung paano ito nadadagdagan at kung paano ito nawawala. Sa paaralan, karamihan sa itinuturo ay kung paano pumasa sa exam at kung paano makakuha ng diploma. Bihira pag-usapan kung paano mag-budget, paano umiwas sa maling utang, at paano magpalago ng ipon. Dahil dito, maraming tao ang nagiging handa sa paghahanap ng trabaho pero hindi handa sa paghawak ng sahod. Kapag dumating na ang totoong buhay, saka palang natututo sa pamamagitan ng pagkakamali. Ang problema, ang pagkakamali sa pera ay kadalasang may mabigat na kapalit. Ang magandang bagay ay hindi pa huli ang lahat kahit matagal ka nang nagtatrabaho. Ang kaalaman tungkol sa pera ay pwedeng matutunan sa kahit anong edad kung may desisyon kang magbago. Maraming mapagkukunan ng aral tulad ng libro, seminar, karanasan ng ibang tao, at mga payo ng taong may alam sa finances. Kapag binigyan mo ng oras ang pag-aaral nito, unti-unti mong makikita ang pagkakaiba sa paraan ng pag-iisip mo. Mas nagiging malinaw kung bakit ang iba ay mabilis umangat, habang ang iba ay paulit-ulit sa parehong problema. Ang mga taong nagiging matatag sa pera ay hindi tumitigil sa pagdagdag ng kaalaman kahit kumikita na sila. Patuloy silang nagbabasa, nakikinig, at nag-oobserba kung paano gumagawa ng desisyon ang mga successful na tao. Hindi sila nahihiyang aminin na may mga bagay pa silang kailangang matutunan. Sa bawat bagong impormasyon, mas nagiging maingat sila sa paghawak ng pera. Dahil dito, mas bihira silang maloko, malugi o mapunta sa sitwasyon na walang natitira. Kapag mas marami kang alam tungkol sa pera, mas nagiging kontrolado mo ang direksyon ng buhay mo. Hindi ka basta-basta matatakot kapag may problema dahil alam mo kung ano ang dapat gawin. Mas nakakapagplano ka para sa pangmatagalan at hindi lang para sa susunod na sweldo. Unti-unti mong mararamdaman na ang bawat desisyon mo ay may malinaw na layunin. Sa pagdaan ng maraming taon, ang kaalaman na naipon mo ay magiging dahilan kung bakit mas malaki ang ipon mo kumpara sa dati. Ang tunay na yaman ay hindi lang nasusukat sa dami ng pera, kundi sa lawak ng iyong pagkaunawa kung paano ito gamitin. Kapag may alam ka, mas nagiging maingat ka sa bawat galaw at mas nagiging matalino sa bawat pagkakataon. Mas pinipili mo ang sigurado at pangmatagalan kaysa sa panandaliang saya. Ito ang sikreto ng mga taong tumatanda na may kapanatagan dahil ang kaalaman nila sa pera ang patuloy na nagbabantay sa kanilang kinabukasan.
Ikapitong sikreto, magplano para sa pagtanda habang bata pa. Habang bata pa at malakas ang katawan, madalas hindi iniisip ng tao ang mangyayari sa kanya pagdating ng katandaan. Ang nasa isip lang ay kung paano kikita ngayon, paano mababayaran ang gastusin, at paano may enjoy ang buhay. Walang masama sa pag-enjoy, pero nagiging problema kapag walang paghahanda para sa panahon na hindi na kayang magtrabaho. Darating ang araw na hihina ang katawan at babagal ang kakayahang kumita. Kung walang naipon o naipundar, doon mararamdaman ang bigat ng katotohanan. May mga taong umaasa na may tutulong sa kanila balang araw. Iniisip na may anak naman, may kamag-anak naman o may mag-aalaga kapag tumanda na. Pero ang totoo, hindi sigurado ang ganitong pag-asa. May sariling buhay ang bawat tao at may sarili ring responsibilidad. Mas mabuting handa ka kaysa umaasa sa bagay na hindi mo kontrolado. Ang paghahanda para sa pagtanda ay hindi lang tungkol sa pag-iipon ng pera. Kasama dito ang pag-i-invest, pagkuha ng insurance kung kaya, at pagbuo ng assets na pwedeng pagkakitaan sa hinaharap. Habang maaga pa, mas madali itong gawin dahil may oras pang magpalago ng pera. Kapag huli na nagsimula, mas mahirap habulin ng mga taon na lumipas. Ito ang dahilan kung bakit ang maagang pagpaplano ay napakalaking advantage. May mga tao na saka pa lang nag-iisip, mag-ipon kapag malapit na magretiro. Doon pa lang nila naiisip na sana nun pa sila nagseryoso sa pera. Sa puntong yon, limitado na ang oras para makabawi. Kahit gustuhin mang mag-ipon, hindi na ganon kadali dahil may edad na at may mga gastusin na mas mahirap iwasan. Ang pagsisisi ay kadalasang dumarating kapag wala ng sapat na panahon para itama ang nakaraan. Kung sisimulan mo ang paghahanda habang bata pa, maliit na halaga lang ang kailangan mong itabi. Sa paglipas ng maraming taon, ang maliit na iyon ay lalaki ng hindi mo namamalayan. Mas nagiging kampante ka sa bawat taon na dumadaan dahil alam mong may napupuntahan ang pinaghihirapan mo. Hindi ka matatakot sa ideya ng pagtanda dahil alam mong may naihanda ka. Ito ang sikreto ng mga taong umaabot sa edad na 60 o higit pa na may dignidad at hindi umaasa sa iba para mabuhay. Ikawalong sikreto, disiplina ang tunay na susi sa pag-asenso. Maraming tao ang naghahanap ng mabilis na paraan para yumaman, pero nakakalimutan ang pinakamahalagang bagay na kailangan sa pera. Hindi ito sikreto na nakatago, hindi rin ito teknik na para lang sa mayayaman, kundi simpleng disiplina sa araw-araw na gawain. Kahit gaano kalaki ang kita, kung walang kontrol sa sarili, mabilis din itong mawawala. Kahit gaano kaliit ang sahod, kung may tiyaga at maayos na paghawak, pwedeng lumaki sa paglipas ng panahon. Ang kaibahan ng umaasenso at nananatili sa hirap ay kadalasang makikita sa ugali sa pera. May mga pagkakataon na alam ng isang tao ang tamang gawin pero hindi niya ito nasusunod. Alam niyang dapat mag-ipon pero napupunta sa luho ang pera. Alam niyang dapat umiwas sa utang pero paulit-ulit pa rin sa pangungutang. Alam niyang dapat mag-invest pero natatakot magsimula. Dito makikita na hindi sapat ang kaalaman kung walang disiplina na susunod dito. Ang disiplina sa pera ay nagsisimula sa maliliit na desisyon araw-araw. Sa pagpili kung bibili ba o maghihintay muna. Sa pagdedesisyon kung magtatabi ba o gagastusin lahat. Sa pagpipigil sa sarili kahit may kakayahang bumili ng gusto. Ang mga simpleng pagpili na ito ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaiba ang resulta ng buhay ng bawat tao. Ang mga taong nagiging matagumpay sa finances ay hindi perpekto. Nagkakamali rin sila, nalulugi rin, at minsan ay nahihirapan din. Pero ang pinagkaiba, hindi sila tumitigil sa tamang gawain kahit matagal bago makita ang resulta. Patuloy silang nag-iipon, patuloy silang nag-aaral at patuloy silang nagplaplano. Sa tagal ng panahon, ang tuloy-tuloy na disiplina ang nagdadala sa kanila sa mas maayos na buhay. Kung gusto mong hindi umabot sa edad na matanda ka na pero wala kang ipon, kailangan mong magsimula sa sarili mo. Hindi mo kailangang maging perpekto, pero kailangan mong maging consistent. Hindi mo kailangang maging mayaman agad, pero kailangan mong maging seryoso sa bawat hakbang. Ang pera ay pwedeng kitain, mawala at kitain ulit. Pero ang disiplina ang magtatakda kung ano ang mangyayari sa huli. Ito ang huling sikreto na sinusunod ng mga taong tumatanda na may ipon, may respeto sa sarili at may kapanatagan sa buhay. Hindi lahat ng tumatanda ay naghihirap,
Pero lahat ng naghihirap sa pagtanda ay may isang bagay na pinagsisisihan nila. Hindi nila pinagsisisihan na hindi sila naging mayaman agad. Ang pinagsisisihan nila ay ang mga pagkakataon na sana ay nag-ipon sila pero hindi nila ginawa. Ang pinagsisisihan nila ay ang mga panahong sana ay nag-aral sila tungkol sa pera pero pinaliwala nila. At ang pinakamasakit, alam nilang may panahon pa noon para magbago pero hinayaan lang nilang lumipas. Ang buhay ay mabilis lumipas, lalo na kapag abala ka sa araw-araw na trabaho at responsibilidad. Parang kailan lang ay nagsisimula ka palang kumita. Tapos biglang mapapansin mo na maraming taon na ang nakalipas. Kapag hindi mo pinaghandaan ang kinabukasan mo, darating ang araw na mapipilitan kang magtrabaho kahit pagod ka na. Darating ang panahon na gusto mo nang magpahinga, pero hindi mo magawa dahil wala kang sapat na ipon. Ito ang sitwasyon na ayaw maranasan ng taong marunong mag-isip para sa kanyang sarili. Ang 8 sikreto na napag-usapan ay hindi para sa iilang tao lang. Para ito sa kahit sino na handang baguhin ang nakasanayan. Hindi mahalaga kung maliit ang kinikita mo ngayon. Ang mahalaga ay nagsisimula kang gumawa ng tamang hakbang. Hindi mahalaga kung nagkamali ka noon. Ang mahalaga ay may desisyon kang ayusin ang susunod na mga taon. Ang kinabukasan mo ay hindi nakadepende sa swerte, kundi sa mga ginagawa mo simula ngayon. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Malaking tulong ang simpleng pag-support mo para mas marami pang tao ang matuto tungkol sa tamang paghawak ng pera. Sa bawat like at share, mas maraming Pilipino ang nagkakaroon ng pagkakataon na mabuksan ang isip sa tamang diskarte sa buhay. Layunin ng channel na ito na magbigay ng aral na pwedeng magamit sa totoong sitwasyon, hindi lang sa salita kundi sa gawa. Kung gusto mong patuloy na matuto tungkol sa pag-iipon, negosyo at pag-asenso, mahalaga na manatili kang kasama sa mga susunod na usapan. Tandaan mo ito. Hindi mo kailangang maging perpekto para umasenso, pero kailangan mong maging seryoso sa desisyon mo. Ang maliit na pagbabago na ginagawa mo ngayon ay pwedeng maging malaking resulta pagdating ng panahon. Ang bawat piso na iniipon mo, bawat utang na iniiwasan mo, at bawat aral na natututunan mo ay may epekto sa kinabukasan mo. Darating ang araw na magpapasalamat ka sa sarili mo dahil hindi mo hinayaang umabot ka sa katandaan na walang ipon. Simulan mo ngayon habang may oras ka pa, dahil ang taong naghahanda ng maaga ang siyang nagkakaroon ng tahimik at panatag na buhay pagdating ng pagtanda.